Ang sikat ng araw sa hapon ay kulay ginto, perpektong bumabagsak sa malawak at manikyuradong hardin ng mansyon ng mga singson. Ang halimuyak ng mga rosal at mamahaling pabango ay magkahalo sa hangin kasabay ng mahihinang tawanan at kalansing ng mga tasa ng tsa. Sa gitna ng lahat si Angela Singson, ang pangalawang asawa ng negosyanteng si Mark Singson, ay ang reyna ng kanyang maliit na kaharian. Nakasuot ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong kutis, ang kanyang ngingiti ay kasing perpekto ng mga porselanang tasang hawak ng kanyang mga amiga. Angela, darling, this tea party is divine. Saan mo nakuha itong pastries, pamamli? Tanong ng isang babaeng may malaking diamanteng hikaw. Oh, it's nothing, Marisa. Gusto ko lang kayong i-treat. Sagot ni Angela, ang kanyang boses ay malambing at kontrolado. Ngunit sa likod ng mga matang yon, mayroong isang kislap na hindi kayang itago ng anumang pampaganda, isang kislap ng pagkainip. Sa isang sulok malapit sa isang malagong halaman, nakaupo ang 6 na taong gulang na si Mia. Mahigpit ang yakap niya sa isang luma at medyo gastadong teddy bear habang pinagmamasdan ang mga bisita ng kanyang tita Angela. Maliit siya para sa kanyang edad at ang kanyang mga mata ay tila laging may bakas ng kalungkutan. Suot niya ang isang simpleng bestida na tila hindi bagay sa karangyaan ng paligid. Ang teddy bear na yon, si Brownie, ang tanging alaala niya mula sa kanyang yumaong ina. Narinig ni Mia ang tawag ni Angela. Mia, halika rito. Kumuha ka ng juice para kay Tita Marisa mo. Agad na tumayo si Mia, iniwan si Brownie sa upuan. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig habang papalapit siya sa mesang puno ng pagkain at inumin. Ang mga matataas na baso ay tila mga higante sa kanyang paningin. Maingat niyang kinuha ang isang baso ng cranberry juice. Ang madilim na pulang likido ay halos umapaw. Dahan-dahan, Hija, sabi ng isang bisita na may halong awa sa boses. Naglakad si Mia pabalik, ang kanyang buong atensyon ay nasa baso. Bawat hakbang ay isang maliit na tagumpay. Ngunit sa kanyang paglapit kay Angela, isang bisita ang biglang humakbang paatras dahilan para mabunggo ito ng bahagya sa maliit na bata. Nawalan ng balanse si Mia. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Ang baso ay tumagilid sa kanyang kamay. Ang madilim na pulang juice ay bumuhos hindi sa sahig, kundi direkta sa malinis at puting-puting bestida ni Angela. Ang tawanan ay biglang naputol. Ang kalansing ng mga kubyertos ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa malaking pulang mantsa sa damit ni Angela na tila isang sariwang sugat. Ang nangiti sa mukha ni Angela ay unti-unting naglaho na palitan ng isang nagyayelong maskara. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pekeng kagalakan ay ngayon nag-aapoy sa galit. Anong ginawa mo? Anggil ni Angela, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. Sorry po, Tita Angela. Hindi ko po sinasadya, nanginginig na sabi ni Mia. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi sinasadya. Tumingin si Angela sa kanyang mga bisita na ngayon ay hindi na alam kung saan titingin. Nakikita niyo ba? This is what I have to deal with every single day, isang pabigat. Walang sino man ang nangahas magsalita. Sa isang mabilis at marahas na kilos, hinablot ni Angela ang braso ni Mia. Napadaing sa sakit ang bata. Halika dito. Bulong ni Angela, ang bawat salita ay tila lason. Hinila niya ang bata palayo sa mga bisita, patungo sa likod bahay kung saan nakalagay ang mga gamit sa paghahardin. Angela, baka masaktan ng bata. May isang nagtangkang magsalita, ngunit isang masamang tingin mula kay Angela ang nagpatahimik dito. Nang makarating sila sa likod bahay malayo sa mga mapanuring mata, itinulak ni Angela si Mia sa damuhan. Bumagsak ang bata,
Napasubsob ang muka sa lupa. Humahagulgol na siya ngayon, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Peste ka sa buhay ko, salot, sigaw ni Angela. Ang kanyang perpektong ayos ay nag-usot na ang kanyang muka ay naging itsura ng isang demonyo. Sinira mo ang araw ko, sinira mo ang mamahalin kong bestida. Palagi ka nalang ganyan, palagi kang may ginagawang mali. Napansin ng mga mata ni Angela ang isang malaki at matalas na gunting panghardin na nakapatong sa isang mesa. Ang bakal nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Kinuha niya ito. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng gunting ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Titita Angela, wag po. Pagmamakaawa ni Mia gumagapang paatras. Pipromise po magiging mabait na po ako. Ngunit si Angela ay parang bingi. Hinablot niya ang buhok ni Mia. Ang buhok ng bata na kulay ginto, tulad ng sa kanyang yumaong ina, ay mahaba at alon-alon. Ito ang isang bagay na palihim na kinaiinggitan at kinamumuhian ni Angela. Gusto mong matuto ng leksyon, di ba? Sabi ni Angela, ang kanyang hininga ay mainit at mabaho sa takot na nararamdaman ng bata. Tingnan natin kung magugustuhan mo to. Itinaas niya ang gunting. Napapikit si Mia naghihintay sa sakit. Snipe! Ang tunog ay malutong at brutal. Isang makapal na piraso ng ginintuang buhok ang nahulog sa berdeng damuhan, tila isang patay na ibon. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Mia. Isang sigaw ng purong takot at pagkawala. Hindi ang sakit ng gunting ang kanyang naramdaman, kundi ang sakit ng panlalapastangan. Tumahimik ka. Sigaw ni Angela, handa nang gupitin muli ang buhok ng bata. Wala kang karapatang umiyak. Itinaas niyang muli ang gunting, ang kanyang mukha ay puno ng masamang kasiyahan. Ngunit bago pa man niya maibaba ito isang tunog, ang pumunit sa tensyon, ang biglaang pagpreno ng isang sasakyan sa labas ng gate. Parehong napalingon si Angela at Mia. Bumukas ang gate. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumasok. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakaputing polo. Si Mark. May hawak siyang isang malaking kahon ng regalo na may malaking laso sa ibabaw. Dumating siya isang araw ng mas maaga mula sa kanyang business trip. Isang sorpresa para sa kaarawan ni Mia bukas. Ngunit siya ang nasorpresa. Ang kanyang ngiti ay naglaho nang makita niya ang eksena sa kanyang hardin. Ang kanyang asawa na may hawak na gunting panghardin ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang anak na umiiyak at may putol na buhok sa tabi nito. Ang kanyang munting prinsesa nanginginig sa takot sa damuhan. Nabitawan ni Mark ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong daanan ay malakas at nakakabingi. Napatigil si Angela. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkabigla. At pagkatapos ay takot. Binitawan niya ang gunting na parabang napaso siya. Si Mark ay humakbang pasulong, ang kanyang anino ay unti-unting lumalamon sa kinatatayuan ni Angela. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang hangin ay tila lumamig at bumigat. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Ang kanyang boses nang sa wakas ay lumabas ay hindi isang sigaw. Ito ay mas masahol pa. Ito ay mahinahon kontrolado at malamig na parang yelo. Angela, anong ginagawa mo sa anak ko? Ang tanong ni Mark ay binitawan sa hangin, hindi isang sigaw, kundi isang malamig na pangungusap na tila may kakayahang magpabagal sa tibok ng puso. Bawat salita ay tumusok sa perpektong hapon na binuo ni Angela. Sa isang iglap ang mabangis na ekspresyon sa mukha ni Angela ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla na mabilis na sinundan ng isang kalkuladong pag-arte. Binitiwan niya ang gunting na parabang ito ay isang ahas na bigla na lang niyang nahawakan. Ang kanyang mga mata na kanina'y nag-aapoy ay biglang nanubig, handang magpakawala ng mga buwayang luha. Mark darling, thank God you're home. Ang kanyang boses
ay naging malambing at puno ng pag-aalala. Hindi mo naiintindihan, itong batang to, sobrang tigas ng ulo. Tinuturuan ko lang ng leksyon. Ngunit hindi siya tinitingnan ni Mark. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanyang anak na nasa damuhan. Lumakad si Mark, nilagpasan si Angela na para bang isa lamang itong palamuti sa hardin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Mia. "Anak!" Ang kanyang boses ay basag. Nakita ni Mia ang kanyang ama, ang kanyang tagapagligtas. Ang mga hikbi ay naging malakas na iyak at gumapang siya patungo sa mga bisig ni Mark. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa polo nito na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Naramdaman ni Mark ang panginginig ng buong katawan ng anak. Maingat siyang tumayo, buhat-buhat si Mia. Ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang problemang hinarap niya sa negosyo. Sa unang pagkakataon, lumingon siya kay Angela at ang tingin sa kanyang mga mata ay sapat na para magpatigil sa anumang kasinungalingang handa nang sabihin ng babae. Tumingin siya sa mga bisitang nakatayo pa rin sa terrace, mga estatwang gulat na nanonood ng dula. "The party is over." Deklara ni Mark, ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit may bigat ng isang utos. "Maaari na kayong umuwi." Walang nagtangkang magtanong. Ang mga amiga ni Angela ay nagmamadaling kinuha ang kanilang mga bag, nagbubulungan at halos magkandara pa sa pag-alis na para bang mga daga na tumatakas sa isang nasusunog na bahay. Sa loob lamang ng 1 minuto, ang hardin na kanina'y puno ng tawanan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nang sila na lang ang natira, hinarap ni Mark si Angela. Leksyon ulit niya sa sinabi nito, ang bawat letra ay puno ng pang-aalipusta. Ganito ka magturo ng leksyon, Angela, sa pamamagitan ng gunting at pananakot. Mark, hindi mo nakita ang nangyari. Binuhusan niya ang bago kong bestida. Sinadya niya yon para mapahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Pagdadahilan ni Angela, itinuturo ang pulang mantsa sa kanyang damit. Isang bestida. Halos matawa si Mark sa kapaitan. Iyang basahan na. Yan ang mas mahalaga sa'yo kaysa sa kapakanan ng anak ko. Hindi lang yan, Mark. Palagi siyang ganyan. You're never here. Hindi mo alam kung gaano kahirap alagaan ang isang batang hindi mo kadugo. Sa mga salitang yon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Mark. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang mga tawag ng kanyang ina, si Lourdes. Mark, anak, napapansin ko laging may pasa si Mia. Mabata yan, malikot. Nadadapa lang. Parang laging malungkot ang mga mata ng apo ko. Hindi siya ngumingiti kapag nandyan si Angela. Mananinibago lang yan. At saka selos ka lang kay Angela. Aminin mo. Hindi selos to, Mark. Ito ay pag-aalala ng isang lola. Paulit-ulit niyang binaliwala ang mga iyon. Paulit-ulit niyang pinaniwalaan ang mga matatamis na salita ni Angela. Ngayon, habang nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak at ang kasinungalingan sa mukha ng kanyang asawa, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang kasalanan ay hindi lang kay Angela. Kasalanan din niya. Tama na. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay biglang naging desidido. Inilagay niya si Mia sa isang upuan sa terrace malayo sa kanila. Huwag kang aalis dyan, anak. Mag-uusap lang kami ng tita Angela mo. Humarap siyang muli kay Angela. Lahat ng pinagsasabi mo, puro kasinungalingan. Nakikita ko na ngayon. Anong kasinungalingan? Sigaw ni Angela, ang kanyang pag-arte ay nawala na napalitan ng purong galit. Ako ang nag-aalaga sa anak mo habang ikaw abala sa pagpapayaman. Ako ang nagtitiis sa batang yan na palaging nagpapa-alala sa'yo ng patay mong asawa. Iyon na ang huling salitang kailangan marinig ni Mark.
Ang kanyang pagtitimpi ay nawasak. Isang nakakatakot na galit na matagal nang natutulog ang biglang gumising. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan sapat na para manginig ang mga dahon ng halaman. Wala kang karapatan. Hindi ka man lang karapat-dapat na tumapak sa lupa kung nasaan ang mga alaala niya. Natigilan si Angela. Ngayon lang niya nakitang magalit ng ganoon si Mark. Hindi pa tapos si Mark. Lumakad siya papasok ng bahay patungo sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang isang mamahaling Hermes bag ni Angela mula sa aparador. Bumalik siya sa labas at ibinato ito sa paanan ni Angela. Umalis ka. Sabi niya ang kanyang boses ay naging kalmado ulit, ngunit mas nakakatakot ang kalamigang yon. Umalis ka sa pamamahay ko. Ano, hindi mo pwedeng gawin sa akin to, asawa mo ako. Hindi na ngayon. Kinuha ni Mark ang bag at malakas na inihagis sa labas ng pintuan ng terrace patungo sa hardin. Umalis ka. Ngayon din. Sinubukan ni Angela na lumapit na hawakan siya, ngunit umatras si Mark. Mark, please. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi awa kundi pandidiri. Napagtanto ni Angela na talo na siya. Tapos na ang laro. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang makuha ang simpatya. Tumakbo siya para kunin ang kanyang bag, ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok siya sa sarili niyang takong. Bumagsak siya sa damuhan, ang kanyang mamahaling bestida ay lalong narumihan. Mula sa kanyang kinabagsakan, tumingin siya kay Mark nang may purong kamuhian sa mga mata. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Magsisisi ka, Mark. Sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagbabanta. Pagsisisihan mo to, sisirain kita. Tandaan mo yan. Tumayo siya at nagmamadaling lumabas ng gate, paika-ika dala ang kahihiyan at galit. Nang mawala na si Angela, saka lang napansin ni Mark ang sarili niyang panginginig. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Mia na tahimik na nanonood. Mula sa upuan, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nilapitan niya ang anak at muling binuhat. Dinala niya ito sa banyo. Kumuha siya ng basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga luha at dumi sa mukha nito. Nakita niya ang gupit sa buhok ng anak, hindi pantay, nakakahiya. Isang permanenteng paalala ng kalupitang nangyari. Matapos niyang linisin si Mia, dinala niya ito sa kwarto nito. Nakita niya si Brownie, ang lumang teddy bear na naiwan sa hardin. Binalikan niya ito at ibinigay sa anak. Mahigpit itong niyakap ni Mia na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinatulog niya si Mia. Kinantahan niya ito ng lumang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina hanggang sa marinig niya ang malalim at regular na paghinga ng bata. Nang makasiguro siyang tulog na ang anak, bumalik siya sa master's bedroom, ang kwartong dati nilang pinagsasaluhan ni Angela. Ang amoy ng pabango nito ay nandoon pa rin, nakakasulasok. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas nito. Kumuha siya ng malaking maleta at sinimulang ilagay ang mga damit at gamit ni Angela. Bawat piraso ng damit, bawat bote ng pabango ay tila isang insulto. Sa kanyang pag-aayos sa bedside table ni Angela, may napansin siyang isang charger na nakasaksak sa likod nito, ngunit ang cellphone ni Angela ay nasa ibabaw ng mesa. Isang pangalawang charger. Kinutuban siya. Hinanap niya kung saan nakakonekta ito. Sa ilalim ng kama sa likod ng isang hilera ng mga kahon ng sapatos, nakita niya ito. Isang pangalawang cellphone, isang burner phone. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Hindi ito nakalock. Binuksan niya ang messages. Ang mga unang mensahe ay mula sa isang numerong hindi pamilyar. Ngunit nang mabasa niya ang laman, nanlamig ang buong katawan niya. From Ricardo, nakuha mo na ba yung B Project files? Kailangan ko na yan bago ang Lunes. To Ricardo? Oo, nasa email mo na. Siguraduhin mong papasok ang bayad sa account ko. From Ricardo, good work, Angela. Malapit na nating mapabagsak si Mark. Pagkatapos nito sa atin na ang lahat. Si Ricardo.
Si Ricardo Montesillo, ang dati niyang mentor ang naging pinakamatindi niyang kakompetensya. Ang taong sumumpa na wawasakin ang lahat ng pinaghirapan niya. Dalawang klase ng pagkakanulo, ang isa sa kanyang anak, ang isa sa kanyang buhay. Napaupo si Mark sa sahig hawak ang cellphone. Ang galit na naramdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa nagyayelong pakiramdam ng total na pagtataksil na gumapang sa kanyang kaluluwa. Hindi lang pala isang halimaw si Angela. Isa rin siyang ahas na matagal na niyang pinatulog sa kanyang sariling kama. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Napalitan ito ng isang makapal at nakakasukang pakiramdam ng pagtataksil. Paulit-ulit na binasa ni Mark ang mga mensahe sa burner phone. Umaasa na sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga salita na baka namamalikmata lang siya. Ngunit ang mga pangalan Angela Ricardo B. Project ay malinaw na nakasulat, mga digital na patunay ng isang krimen na sumisira, hindi lang sa isang pamilya, kundi pati na rin sa isang pinaghirapang pangarap. Si Ricardo Montesillo. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang isipan. Ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama ang nagturo sa kanya ng mga pasikot-sikot sa mundo ng construction. Ang parehong lalaki na naging mortal niyang kaaway nang magtayo si Mark ng sarili niyang kumpanya at dinaig ang dating mentor. Ang puot ni Ricardo ay malalim at personal at si Angela ang naging perpektong sandata nito. Ang galit na naramdaman niya sa hardin kanina ay isang apoy na mainit at mabilis. Ngunit ito ang galit na nararamdaman niya ngayon ay ibang klase. Ito ay malamig mabagal at gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ito ay galit na pinaghalo ng sakit ng panghihinayang at ng matinding pagkasuklam. Ipinagkanulo siya sa dalawang paraan na pinakamasakit bilang isang ama at bilang isang negosyante. Nabitawan niya ang telepono. Tumama ito sa sahig na may mahinang kalabog. Napasabunot siya sa sariling buhok, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa kanyang anit. Ang mga imahe ay nag-uunahan sa kanyang isip, si Mia na umiiyak sa hardin, ang gunting sa kamay ni Angela, at ngayon ang mukha ni Ricardo na tila nanunuya. Lahat ng ito ay konektado. Ang pagmamaltrato ni Angela kay Mia ay hindi lang dahil sa simpleng inggit o pagkamuhi. Ito ay sintomas ng isang mas malalim na pagkabulok. Isang babaeng kayang ipagkanulo ang tiwala ng kanyang asawa para sa pera at paghihiganti ay kayang-kaya ring manakit ng isang batang walang kalaban-laban. Tumayo si Mark, nanginginig ang mga tuhod. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong hindi siya huhusgahan, isang taong makikinig. Isang tao lang ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang sariling telepono at idinayal ang numero ng kanyang ina. 3 ring lang sumagot na ito. Mark, anak, mapatawag ka. Akala ko ba, bukas ka pa uuwi. Ang boses ni Lourdes Singson sa kabilang linya ay puno ng pagtataka, ngunit may halong init. Sinubukan ni Mark na magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang lakas at kontrol na palagi niyang ipinapakita sa mundo ay biglang gumuho. Anak, ayos ka lang ba? May problema ba? Narinig niya ang pag-aalala sa tono ng ina. Sa wakas ay lumabas ang salita basag at garalgal. Makailangan kita. Iyon lang ang kinailangan ni Lourdes. Papunta na ako. Walang dagdag na tanong. Naupo si Mark sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang ganoon, isang higanteng gumuho. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya ng buong tindi. Ang bawat babala ng kanyang ina, bawat pakiusap na tingnan niyang mabuti si Mia ay nag-echo sa kanyang isipan. At bawat isa sa mga yon ay binaliwala niya, tinawanan, isinantabi, bilang pagiging selosa lamang. Ako ang may kasalanan, isinisigaw ng kanyang isip.
Hinayaan kong mangyari to. Wala pang kalahating oras, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Si Lourdes, na nakatira lang sa kabilang subdibisyon ay dumating. Hindi na siya nag-doorbell, ginamit niya ang sariling susi. Mark, ang tawag nito mula sa ibaba. Hindi siya sumagot. Narinig niya ang mabilis na mga yabag ng inapaakyat ng hagdan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita ni Lourdes ang anak na kaupo sa gitna ng nagkalat na mga damit ni Angela. Ang muka ay larawan ng purong dalamhati. Diyos ko anak, anong nangyari? Lumapit si Lourdes, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ng anak. Sa paghaplos na yon ang huling pader ng pagpipigil ni Mark ay tuluyang gumuho. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, umiyak siya sa harap ng kanyang ina. Hindi ito tahimik na pagluha, kundi malalakas na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang pag-iyak ng isang lalaking nawasak dahil sa pagsisisi. Si Mi, si Angela. Hirap niyang buuin ang mga salita. Shhh! Huminahon ka anak. Nandito na ako. Sabi ni Lourdes, hinahagod ang likod ng anak. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo kumalma na si Mark, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-uwi niya ng maaga, ang eksena sa hardin, ang gunting ang putol na buhok ni Mia, ang pagtataboy niya kay Angela, at ang pinakamasakit sa lahat ang natuklasan niya sa burner phone. Habang nagsasalita si Mark, ang mukha ni Lourdes ay nagbago. Mula sa pag-aalala naging galit at sa huli naging isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya nagsabi ng, "Sinabi ko na sa'yo." Ang kailangan ng anak niya ngayon ay suporta, hindi panunumbat. Nang matapos si Mark, huminga ng malalim si Lourdes. "Nasaan ang apo ko?" "Tulog na po. Sa kwarto niya." Tumayo si Lourdes at naglakad patungo sa kwarto ni Mia. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa dilim nakita niya ang maliit na anyo ng kanyang apo, mahimbing na natutulog yakap-yakap si Brownie. Lumapit siya sa kama. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nakita niya ang pinsala, ang hindi pantay na gupit sa buhok nito, isang marka ng kalupitan. Ngunit may isa pa siyang napansin. Maingat niyang itinaas ang manggas ng pantulog ni Mia. Doon sa maputing braso ng bata, may mga luma at naghihilom na pasa na may iba't ibang kulay mula dilaw hanggang berde. Mga pasa na dati niyang napapansin, ngunit palaging may dahilan. Si Angela, nadapa na hulog naglalaro. Hinalikan ni Lourdes ang noo ng apo, pinipigilan ang sariling mga luha. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Bumalik siya kay Mark na nakatayo na ngayon, ang mga mata ay pula at namamaga. "Tingnan mo, tingin," sabi ni Lourdes, ipinakita sa anak ang litratong kinunan niya gamit ang kanyang telepono, isang close-up ng mga pasa sa braso ni Mia. Tumingin si Mark sa litrato at isa na namang saksak ng kirot ang tumagos sa kanyang puso. Palagi niyang sinasabi na malikot lang daw si Mia. Hindi pagiging malikot yan, Mark. Pagmamaltrato yan. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. At matagal na itong nangyayari sa ilalim ng sarili mong pamamahay. Ang bawat salita ng ina ay parang isang sampal ng katotohanan. Napayuko si Mark sa kahihiyan. "Patawarin mo ako, Ma. Sana nakinig ako sa'yo. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad." Malumanay na sabi ni Lourdes. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ng anak. "Ang mahalaga ngayon, gising ka na. Nakikita mo na ang katotohanan. At ngayon, kailangan nating kumilos." Ang pagiging ina ni Lourdes ay lumabas. Sa gitna ng gulo, siya ang naging kalmado. Unang-una, kailangan nating protektahan si Mia. Pangalawa, kailangan mong protektahan ang kumpanya mo. Magkaugnay ang dalawang laban na yan. Tumango si Mark, dahan-dahang bumabalik ang kanyang determinasyon. Ang pagdadalamhati ay napapalitan na ng isang malinaw na layunin. "Tulungan mo akong itapon ang mga basura na to
Sabi ni Mark tinutukoy ang mga gamit ni Angela. Magdamag silang naglinis. Inilagay nila sa malalaking itim na garbage bag ang lahat ng damit, sapatos, pabango at palamuti ni Angela. Ang bawat bagay na itinapon nila ay tila isang paglilinis, isang pag-aalis ng lason sa bahay. Nang matapos sila madaling araw na, ang sala ay puno ng mga itim na baghanda nang ipakuha sa basura. Ang bahay ay tila mas maluwag, mas magaan. Umupo sila sa kusina at ipinagtimpla ni Lourdes ng kape ang anak. Bukas na bukas, tatawagan mo si Leo. Utos ni Lourdes tinutukoy ang matalik na kaibigan at business partner ni Mark. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa B project at kailangan mong tawagan ang pinakamagaling na abogado na kilala mo. Tumango si Mark. Gagawin ko, ma. At ako, sabi ni Lourdes, dito muna ako. Babantayan ko ang apo ko. Sisiguraduhin kong sa paggising niya bukas, ang una niyang makikita ay ang mukha ng nagmamahal sa kanya. Sa pagsikat ng araw, isang kakatok ang narinig nila sa pinto. Isang delivery man. May inabot itong isang sobre para kay Mr. Mark Singson. Nang buksan ito ni Mark, isang opisyal na dokumento ang kanyang nakita. Isang liham mula sa isang kilalang law firm. Ito ay isang formal na abiso mula kay Angela Singson sa pamamagitan ng kanyang abogado. Humihiling siya ng agarang pagsisimula ng proseso ng annulment at sa ilalim noon ang kanyang demand kalahati ng lahat ng ari-arian ni Mark kasama na ang 50% 50% share sa kanyang kumpanya. Natawa si Mark, isang tawang walang kagalakan. Ang bilis niya. Sabi niya, ipinakita ang sulat sa ina. Tiningnan ito ni Lourdes, ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Hindi siya makakakuha ng kahit isang sentimo. Deklara niya, ang babaeng yon hindi lang niya sinaktan ang pamilya natin. Nagdeklara siya ng giyera at sisiguraduhin nating matatalo siya. Hawak ang sulat, na ramdaman ni Mark ang pag-apoy muli ng kanyang galit. Pero ngayon, hindi na ito ang bulag na galit ng isang nasaktang tao. Ito na ang malamig at kalkuladong galit ng isang ama at isang hari na handang ipaglaban ang kanyang kaharian. Ang sikat ng araw ay hindi pa man lubusang nagpapakita nang tumawag si Mark sa kanyang matalik na kaibigan at kasosyo. Si Leo Valdez ay hindi lang isang business partner. Siya ang kapatid na pinili ni Mark, ang taong nakasama ni Tenya mula sa pagbuo ng Singson Construction, mula sa isang maliit na pangarap hanggang sa pagiging isa sa mga higante sa industriya. Pare, ang aga mo, ah? Akala ko ba? Leo, pumunta ka sa bahay. Ngayon na. It's urgent. Ang boses ni Mark ay walang bahid ng pagbibiro, seryoso at may bigat na agad na ramdaman ni Leo. Papunta na ako. Sagot ni Leo walang alinlangan. Habang hinihintay si Leo, pumasok si Mark sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina, si Lourdes, na tahimik na naghahanda ng almusal. Nagluluto ito ng sinangag at mainit na tsokolate, ang paborito ni Mia. Ang simpleng amoy ng bawang na piniprito ay tila isang balsamo sa tensyonadong kapaligiran ng bahay. Salamat, ma, sabi ni Mark. Ngumiti lang si Lourdes. Kainin mo ito. Kailangan mo ng lakas para sa araw na to. Ilang sandali pa narinig ni Mark ang pagpasok ni Mia sa kusina. Ang kanyang mga paa ay halos walang tunog sa sahig. Nakasuot pa rin ito ng pantulog, yakap-yakap si Brownie. Ang mga mata nito ay namamaga pa rin mula sa pag-iyak kahapon, ngunit nang makita nito ang kanyang lola, isang maliit na kislap ang lumitaw. Lola, mahinang sabi nito. Good morning, apo. Malambing na sabi ni Lourdes, lumuhod para magpantay sila ng bata. Tingnan mo, nagluto si Lola ng paborito mo. Umupo si Mia sa mesa. Tumingin siya kay Mark at mabilis ding umiwas ng tingin na para bang kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Ang guilt na yon sa mga mata ng kanyang anak ay isa na namang patalim sa puso ni Mark. Anak? Lumapit si Mark at hinawakan ng kamay nito. Hindi mo kasalanan ang nangyari kahapon. Okay ako.
Si Papa ang may kasalanan at nangangako ako hindi na yon mauulit. Tumangulang si Mia hindi pa rin nagsasalita. Nagsimula siyang kumain ng sinangag. Tahimik silang tatlo, ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos. Dumating si Leo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad niyang napansin ang mga itim na garbage bag sa sala at ang kakaibang katahimikan sa bahay. Iginiya siya ni Mark sa kanyang home office at isinara ang pinto. Nang walang paligoy-ligoy, ikinuwento ni Mark ang lahat mula sa eksena sa hardin hanggang sa burner phone. Inabot niya kay Leo ang telepono. Habang binabasa ni Leo ang mga mensahe, ang kanyang karaniwang kalmadong muka ay unti-unting naging isang maskara ng galit. "That son of a bitch!" Bulong ni Leo, tinutukoy si Ricardo. At si Angela. Hindi ako makapaniwala. Ang galing niyang magpanggap. Ang B-Project, Leo. Iyon ang pinakamalaking kontrata natin. Kung makuha ni Ricardo ang mga detalye ng bidding natin, tapos tayo. Sabi ni Mark, ang boses ay puno ng pag-aalala para sa kumpanyang kanilang binuo. Kailangan nating alamin kung anong eksaktong mga file ang naipadala niya. Sabi ni Leo, ang kanyang utak ay nagsimula nang gumana na parang isang strategist. Tatawagan ko ang IT team natin. Papatingnan ko ang lahat ng access logs mula sa IP address ng bahay mo. At kailangan nating baguhin ang buong bid proposal. We have to assume na alam na ni Ricardo ang lahat ng alas natin. Iyon din ang nasa isip ko, pagsang-ayon ni Mark. Habang inaasikaso mo yan, tatawagan ko si Attorney Morales. Kailangan kong simulan ang legal na laban. Maghapon silang nagtrabaho. Ang home office ni Mark ay naging kanilang war room. Si Leo ay walang tigil sa pakikipag-usap sa kanilang mga tauhan, nagbibigay ng mga utos para i-secure ang kanilang digital infrastructure. Si Mark naman ay nasa telepono, kasama ang kanyang abogado. Si Attorney Morales, isang batikang corporate at family lawyer na kilala sa pagiging agresibo sa korte. "Mark, this is messy," sabi ni Attorney Morales matapos marinig ang buong kwento. "May dalawang kaso tayong haharapin dito. Una, ang annulment at custody case. Pangalawa, ang kasong criminal para sa corporate espionage. We need to gather evidence, solid evidence." Habang abala ang dalawang lalaki, si Lourdes naman ang naging mundo ni Mia. Maghapon silang nasa hardin. Itinuro ni Lourdes sa apo kung paano magdilig ng mga halaman. Ikinuwento niya ang mga alamat tungkol sa mga bulaklak. Dinala niya ang bata sa kusina at magkasama silang gumawa ng polvoron. Sa una, si Mia ay tahimik pa rin, sumusunod lang. Ngunit unti-unti ang init at pagmamahal ng kanyang lola ay nagsimulang tumagos sa pader ng takot na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Nang hapon na yon, habang naghuhulma sila ng polvoron, biglang nagsalita si Mia. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Lola?" Sabi niya, hindi tumitingin. "Si Tita Angela po. Dati pag di ko nauubos, yung pagkain ko kinukulong niya ko sa storage room." Napatigil ang mga kamay ni Lourdes. Ang storage room sa ilalim ng hagdanan, madilim, masikip at puno ng mga alikabok. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Hindi niya dapat ipakita sa bata. "Talaga, apo?" Malumanay niyang tanong. "Gaano kakatagal doon?" "Minsan po matagal, hanggang sa dumating si Papa." Sagot ni Mia, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. "Natatakot po ako doon, Lola. Madilim po." Niyakap ni Lourdes ang apo ng mahigpit. "Wala na, apo. Hindi na yun mangyayari ulit. Pangako ni Lola. Hinding-hindi ka napapasok sa madilim na lugar na yon." Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, nagring ang telepono ni Mark. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng kayabangan at panunuya. Tawa ni Ricardo. "Mark, my boy,
Bati nito, nabalitaan ko may problema ka raw sa pamilya mo. Nakikiramay ako. Nanigas ang panga ni Mark. Ricardo, sana nagustuhan mo ang regalo ng asawa mo. Well, dating asawa mo pala. Pagpapatuloy ni Ricardo, dinidiinan ang bawat salita. Pero huwag kang mag-alala. Simula pa lang yan. Anong gusto mo, Ricardo? Tanong ni Mark, pinipigilan ng kanyang galit. Simple lang. Gusto kong makita kang gumuho. Ang kumpanya mo ang buhay mo. Lahat ng kinuha mo sa akin, ibabagsak kita, Mark. At gagamitin ko ang lahat para gawin iyon. Click. Ibinaba ni Ricardo ang tawag. Tumingin si Mark sa kanyang ina na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Tumango lang siya. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi na ito isang simpleng kompetisyon sa negosyo o isang magulong hiwalayan. Ito ay isang digmaan at handa siyang lumaban hanggang sa huli. Lumipas ang 2 araw. Ang Singson Construction ay nasa state of high alert. Nagtatrabaho si Mark at Leo nang walang tigil kasama ang kanilang pinagkakatiwalaang team para baguhin ang kanilang proposal para sa B-Project at palakasin ang kanilang digital security. Sa bahay si Lourdes ay naging anghel na tagabantay ni Mia, dahan-dahang binubuo muli ang nawasak na tiwala ng bata. Ang bahay ay nagsisimula nang magkaroon ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Ngunit alam ni Mark na ang katahimikan ay pansamantala lamang. Ang pagbabanta ni Ricardo ay nakatatak sa kanyang isipan. Alam niyang gagawa ng paraan si Angela at Ricardo para sirain hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang reputasyon. Hindi siya nagkamali. Miyerkules ng umaga. Ang lobby ng Singson Construction Tower, isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal, ay abala, gaya ng dati. Mga empleyado, kliyente at mga messenger ay nagmamadaling pumapasok at lumalabas. Bigla ang lahat ng atensyon ay napunta sa babaeng pumasok sa malaking umiikot na pinto. Si Angela Singson. Ngunit hindi ito ang Angela na kilala ng lahat. Wala ang kanyang karaniwang mamahaling damit at perpektong ayos. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, isang perpektong larawan ng isang babaeng nagdadalamhati at inaapi. Naglakad siya patungo sa reception desk, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ang receptionist, isang batang babae na nagngangalang Trisha, ay nagulat nang makita siya. Ma'am Angela, good morning po. Wala po kayong appointment kay Sir Mark, sabi ni Trisha medyo kinakabahan. Hindi sumagot si Angela. Sa halip nagsimula siyang humikbi. At pagkatapos ang mga hikbi ay naging malakas na iyak, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa lobby. Ang mga tao ay napatigil. Ang mga cellphone ay unti-unting lumabas. Anong kasalanan ko? Sigaw ni Angela, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Sinakripisyo ko ang career ko para sa kanya, para alagaan ang anak niya. At ngayon, anong gagawin niya? Itataboy niya ako na parang aso. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga security guard ay lumapit, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pinagbintangan niya ako. Patuloy ni Angela, tumuturo sa elevator na papunta sa executive floor. Isang malupit na asawa, isang walang pusong ama. Pinapalabas niya na ako ang masama. Pero ang totoo, gusto niya lang akong itapon dahil may iba na siyang babae. Ang akusasyon ay isang matalim na bomba na sumabog sa gitna ng lobby. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Ito ang eksaktong eksena na gusto ni Angela, isang public spectacle para wasakin ang imahe ni Mark Singson. Gusto kong makausap ang asawa ko. Sigaw niya, sinusubukang lampasan ang mga gwardiya para makapunta sa elevator. May karapatan ako. Asawa niya ako. Sa itaas sa opisina ni Mark, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Eileen, ang mukha ay namumutla. Sir Mark, si Ma'am Angela po. Nasa lobby. Nagwawala.
Napatayo si Mark at Leo. Mabilis nilang tiningnan ang CCTV feed sa monitor ni Mark. Nakita nila ang buong eksena si Angela na umiiyak ang mga taong nanonood ang mga cellphone na nakatutok. Damn it, mura ni Leo. This is their strategy, character assassination. Tumayo si Mark, ang kanyang muka ay isang blangkong pader. Inayos niya ang kanyang kwelyo. Tatawag ako ng pulis, sabi ni Eileen. Huwag. Matigas na sabi ni Mark. Ako ang haharap sa kanya. Mark, baka lalong lumaki ang gulo, babala ni Leo. Mas lalaki ang gulo kung magtatago ako, sagot ni Mark. Tapos na ang pagtatago. Oras na para harapin ang ahas na to. Naglakad si Mark palabas ng kanyang opisina at sumakay sa private elevator. Habang bumababa, huminga siya nang malalim pinapakalma ang nagngangalit na galit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging kontrolado. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya si Angela na sa pagkakita sa kanya ay mas lalong pinalakas ang kanyang pag-iyak. Mark sa wakas. Sigaw nito na parabang siya ang biktima na naghihintay sa kanyang berdugo. Sabihin mo sa kanila ang ginawa mo sa akin. Naglakad si Mark palapit, ang kanyang mga sapatos ay marahang tumutunog sa makintab na sahig. Hindi niya pinansin ang mga kamera ng cellphone. Hindi niya pinansin ang mga mapanuring tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Angela. Nang nasa harapan na niya ito, sinubukan ni Angela na isagawa ang kanyang grand finale. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin si Mark sa harap ng lahat. Isang sampal na magpapatunay sa lahat ng kanyang mga akusasyon. Ngunit mas mabilis si Mark. Bago pa man dumapo ang palad nito sa kanyang mukha, na hawakan niya ang pulsuhan nito. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit matatag at hindi matitinag. Natigilan si Angela. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla. Tama na, Angela, sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Tapos na ang palabas mo. Bitiwan mo ko, sinasaktan mo ko. Sigaw ni Angela, sinusubukang magpumiglas. Hindi siya binitiwan ni Mark. Sa halip, lumingon siya sa mga empleyado at ilang kliyente na nanonood. Patawad sa abala, sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ang babaeng ito, sabi niya, bahagyang itinaas ang kamay ni Angela, na hawak niya ay hindi lang nagsisinungaling. Siya rin ay isang espiya. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong lobby. Mayroon akong sapat na ebidensya na ang babaeng ito ay nagbebenta ng mga sikreto ng kumpanya sa ating kalaban. Pagpapatuloy ni Mark, ang bawat salita ay tila isang martilyo. Ang ginagawa niya ngayon ay isang desperadong pagtatangka para ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga krimen. Ang mukha ni Angela ay biglang namutla. Ang mga pekeng luha ay natuyo. Ang galit ay napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit lalong humigpit ang hawak ni Mark. Security, utos ni Mark. Ihatid ninyo ang babaeng to sa labas. At mula ngayon, bawal na siyang tumapak sa alinmang pag-aari ng Singson Construction. 2 gwardiya ang lumapit. Nagpumigla si Angela. Hindi totoo yan, sinungaling. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Mark. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang pag-arte ay nawasak. Ang nakikita na lang ng lahat ay isang babaeng desperada at nahuli sa akto. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya, palabas lumingon siya kay Mark. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Babagsak ka, tandaan mo yan. Babagsak ka. Isinara ng mga gwardiya ang pinto. Ang lobby ay nabalot ng katahimikan na sinundan ng mga bulungan. Hinarap ni Mark ang lahat. Ang kanyang muka ay seryoso.
bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Iyon lang. Walang dagdag na paliwanag. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa elevator, iniwan ang isang lobby na puno ng tsismis at pagkabigla. Pagdating niya sa kanyang opisina, naghihintay si Leo. That was intense. Sabi ni Leo, naupo si Mark sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inilabas niya ang isang bote ng tubig at uminom. Nagsisimula pa lang tayo, pare. Sabi ni Mark tumanaw sa bintana, kung saan matatanaw ang buong lungsod. Sa ibaba, sa labas ng gusali, pinasok ni Angela ang isang naghihintay na kotse. Sa loob naghihintay, si Ricardo, nanonood sa kanyang telepono ng live feed ng eskandalo. Hindi umubra ang plano mo. Malamig na, sabi ni Ricardo itinatago ang telepono. Hayop siya. Gigil na sabi ni Angela, hinahampas ang dashboard. Paano niya nalaman? Hindi na yan mahalaga, sabi ni Ricardo. Itinaas niya ang pusta. Kaya kailangan din nating itaas ang sa atin. Oras na para gamitin ang alas natin. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oras na para ipakilala sa mundo kung gaano kapabaya na ama si Mark Singson. Ang eskandalo sa opisina ay kumalat na parang apoy sa social media. Ngunit salungat sa inaasahan ni Angela, ang simpatya ng publiko ay nahati. Marami ang naniwala sa kanyang pag-arte bilang biktimang asawa, ngunit marami rin ang pumabor kay Mark. Lalo na nang may mga empleyadong nag-leak ng impormasyon tungkol sa reputasyon ni Angela bilang isang terror sa tuwing bibisita ito sa opisina. Ngunit para kay Mark, ang laban sa opinyon ng publiko ay pangalawa lamang. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang laban para sa kapayapaan ng isip ng kanyang anak. Batid niyang malalim ang sugat na iniwan ni Angela kay Mia, mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sa payo ng kanyang ina, nagpasya siyang dalhin si Mia sa isang child psychologist. Si Dr. Isabel Reyes ay isang bata-batang babae na may malumanay na mga mata at isang boses na kayang magpakalma kahit ng pinakabalisa na kaluluwa. Ang kanyang opisina ay hindi mukhang klinika. Ito ay isang malaking playroom na puno ng mga laruan, aklat at mga gamit sa pagguhit. Sa kanilang unang sesyon, si Mia ay hindi umimik. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa sulok, mahigpit na yakap-yakap si Brownie. Hindi niya tiningnan si Dr. Reyes. Hindi rin niya tiningnan si Mark na nakaupo sa di kalayuan. Okay lang, Mia, sabi ni Dr. Reyes, hindi sinusubukang pilitin ang bata. Maaari kang maglaro kung gusto mo, o maaari ka lang umupo dyan kasama si Brownie. Walang problema. Umupo si Dr. Reyes sa sahig at nagsimulang mag-ayos ng mga building blocks. Paminsan-minsan ay nagsasalita ng mahina tungkol sa kanyang ginagawa na para bang kinakausap ang sarili. Nanonood lang si Mark at bawat minuto ng katahimikan ni Mia ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang resulta ng kanyang kapabayaan. Isang batang natatakot nang magtiwala, isang batang ang tinig ay ninakaw. Pagkatapos ng isang oras, natapos ang sesyon. Normal lang yan, Mr. Singson? Sabi ni Dr. Reyes nang nasa labas na sila. Kailangan niya ng oras. Ang mahalaga ay ang consistency. Ipakita ninyong nandyan kayo palagi para sa kanya. Ang salitang consistency ay tumatak kay Mark. Napagtanto niya na yon ang isa sa mga pinakamalaki niyang pagkukulang. Palagi siyang wala, palaging nasa business trip, palaging abala. Ngayon, kailangan niyang bumawi. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Tinawagan niya si Leo. Pare, ikaw muna ang bahala sa lahat. I-handle mo ang mga meeting. I-update mo na lang ako, gabi-gabi. Kailangan kong umuwi ng maaga, araw-araw. Walang problema, Mark. Go! Gawin mo ang dapat gawin ng isang ama. Sagot ni Leo puno ng suporta. Mula noon, nagbago ang routine ni Mark. Umuuwi siya bago magdilim.
Sa unang ilang araw, tila hindi pa rin ito napapansin ni Mia. Ngunit hindi sumuko si Mark. Isang hapon nakita niya ang malaking kahon ng regalo na hanggang ngayon ay nasa sala pa rin, ang dollhouse, na sorpresa sana niya para sa kaarawan ni Mia. Kinuha niya ito at dinala sa gitna ng sala. Binuksan niya ito. Sa loob ay daan-daang piraso ng maliliit na kahoy muebles at mga palamuti. Umupo siya sa sahig at sinimulang basahin ang instructions. Hindi siya sanay sa ganitong gawain. Nahihirapan siya. "Ano po yan, Papa?" Nagulat si Mark. Si Mia nakatayo sa may hagdanan nagtatanong. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang araw na kusa itong nagsalita sa kanya. Ito yung regalo ko sa'yo para sa birthday mo." Sabi ni Mark ngumiti. Isa siyang bahay manika, pero kailangan ko pa siyang buuin. Medyo mahirap pala. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Mia. Umupo siya sa sahig ilang talampakan mula kay Mark at pinanood ang ama na nahihirapang ikabit ang isang maliit na pader. "Dito po yata yan, Papa," sabi ni Mia. Itinuturo ang isang butas na hindi napansin ni Mark. Tiningnan ni Mark ang itinuro ng anak. Tama ito. "Oo nga no. Ang galing mo, anak." Mula noon naging ritual na nila ang pagbuo ng dollhouse tuwing hapon. Hindi pa rin gaanong nagsasalita si Mia, ngunit umuupo na siya sa tabi ni Mark. Itinuturo ang mga tamang piyesa. At sa bawat pirasong kanilang naikakabit, tila may isang piraso rin ng kanilang nasirang relasyon ang nabubuo. Isang gabi matapos ang kanilang ikalawang sesyon, kay Dr. Reyes, nagising si Mark sa isang malakas na sigaw. "Huwag po, ayoko po." Napatakbo si Mark papunta sa kwarto ni Mia. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, umiiyak, nanginginig, at pawis na pawis. Isang masamang panaginip. Agad niyang niyakap ang anak. "Shh! Panaginip lang yun, anak. Nandito si Papa. Ligtas ka." "Papa," humahagulgol si Mia. Yung storage room po. Madilim." At doon sa gitna ng dilim sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nagsimulang magkwento si Mia. Ang mga tinig na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib ay sa wakas ay nakalaya. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang ang pagkulong sa kanya sa storage room. Ikinuwento niya kung paanong madalas ay hindi siya pinapakain ni Angela kapag wala si Mark. Kung paano nito itinapon si Brownie sa basurahan isang beses dahil mabaho daw ito at kinailangan niyang umiyak at magmakaawa para lang makuha itong muli. Ikinuwento niya kung paano siya sinasabihan ni Angela na wala siyang kwenta at pabigat at na mas mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak. Bawat salita ni Mia ay isang suntok sa sikmura ni Mark. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, ang sarili niyang mga luha ay tumutulo na sa buhok nito. Ang nararamdaman niya ay hindi lang galit kay Angela. Ito ay matinding galit sa kanyang sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? "Sorry, anak." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo si Papa. Sobrang sorry." "Natatakot po ako sa kanya, Papa." Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Babalik po ba siya? Tumingin si Mark sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya roon ang purong takot. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang panata. Isang panata na mas matibay pa sa anumang kontratang pinirmahan niya. "Makinig ka, Mia," sabi niya, hinawakan ang magkabilang pisngi ng bata. "Hindi na siya babalik. Hinding-hindi na. At kahit sino man ang subukang manakit sa'yo, dadaan muna sila sa'kin. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo ulit. Pangako yan ni Papa." Hindi na niya kailangang sabihin pa. Sa mga mata ni Mia, nakita ni Mark ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang nagsisimula na silang maghilom. Pinatulog niya muli si Mia sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ng anak,
Alam niyang ang laban na hinaharap niya ay hindi lang para sa kanyang kumpanya o reputasyon. Ito ay isang laban para sa kinabukasan ng kanyang anak. At sa laban na ito, hindi siya papayag na matalo. Itinaga niya sa kanyang puso ang bawat salitang binitawan ni Mia, bawat luha, bawat takot. Gagamitin niya ang mga iyon bilang panggatong. Sisiguraduhin niyang magbabayad si Angela sa lahat ng kanyang ginawa. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang proseso ng maselang pagbubuo, hindi lang ng dollhouse sa sala, kundi pati na rin ng kaso laban kay Angela. Ang bawat araw ay isang hakbang pasulong, gaano man kaliit. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Mark sa hardin, isang gawain na dati hindi niya kailanman ginawa. May isang pamilyar na babae, ang maingat na lumapit sa kanyang gate. Ito ay si Aling Pilar, ang kanilang kapitbahay sa kanan, isang byuda na nasa mga 60 anyos. Siya ang isa sa mga bisita ni Angela. Noong araw na yon, ang babaeng nagtangkang magsalita, ngunit pinatahimik ng masamang tingin. Mr. Singson tawag nito, medyo nag-aalangan. Aling Pilar, magandang hapon po. Bati ni Mark, ibinaba ang hawak na hose. Pasensya na sa abala, iho. Sabi ni Aling Pilar, hindi makatingin ng diretso. Ilang araw ko na itong iniisip. Hindi ako makatulog ng maayos. Yung nangyari dito? Sa apo mo. Pinagbuksan ni Mark ng gate. Tuloy po kayo. Naupo sila sa terrace, sa mismong lugar kung saan naganap ang komprontasyon. Alam mo, iho, pagsisimula ni Aling Pilar, pinaglalaruan ang mga daliri sa kanyang kandungan. Nakita ko ang lahat, at hindi lang yon ang unang beses. Maraming beses ko nang naririnig si Angela na sinisigawan si Mia. Minsan nakita ko si Mia na nakaupo sa labas ng gate ninyo, umiiyak sa ilalim ng ulan, pero ayaw siyang pagbuksan. Napapikit si Mark. Isa na namang piraso ng nakaraan na hindi niya alam. Hindi ako nagsalita. Pagpapatuloy ni Aling Pilar, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ayokong makialam sa buhay ng may buhay. Sabi ko sa sarili ko, pamilya nila, yan problema nila yan. Pero mali ako. Maling-mali ako. Nang makita kong hawak na niya ang gunting, dapat pala sumigaw na ako. Dapat pala tumawag ako ng tulong. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ng matanda. Patawarin mo ako, iho, at patawarin sana ako ng batang yon. Ngayon, kung kailangan mo ng testigo, kung kailangan mong may magsabi sa korte ng totoong nangyari, handa ako. Handa na akong itama ang pagkukulang ko. Ang pag-amin ni Aling Pilar ay isang malaking bagay para kay Mark. Hindi na lang ito salita niya laban sa salita ni Angela. Mayroon na siyang isang taong walang kinikilingan na nakasaksi sa lahat. Maraming salamat po, Aling Pilar. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Napakalaking tulong po nito. Samantala, ang legal team ni Mark sa pangunguna ni Attorney Morales ay nagtatrabaho rin ng walang humpay. Kinuha nila ang formal na testimonya ni Lourdes na detalyadong isinalaysay ang lahat ng kanyang napansin sa paglipas ng mga taon. Kinausap din nila ang guro ni Mia sa kindergarten. I've noticed the changes in Mia for months now. Sabi ni Miss Charlene, isang bago ngunit napaka-observant na guro. She used to be a bubbly kid. Then she became withdrawn, quiet. Madalas siyang inaantok sa klase. At minsan may mga pasa siyang dumarating. Pero ang palaging sinasabi ay, nadapa lang po. Bawat testimonya ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng pagmamaltratong dinanas ni Mia. Ang report mula kay Dr. Reyes, bagamat confidential, ay nagpahiwatig din ng signs of emotional trauma consistent with verbal and psychological abuse. Sa kabilang banda, ang investigasyon sa corporate espionage ay nagbunga rin. Nag-hire si Mark ng isang private investigator, isang dating pulis, na nagngangalang Samuel. Si Samuel ay bihasa sa paghahanap ng mga digital at financial footprints. Isang gabi tumawag si Samuel kay Mark.
Mr. Singson, may nakuha ako para sa'yo. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Inilapag ni Samuel ang isang brown na envelope sa mesa. Sa loob may mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo ngunit malinaw. Si Angela at Ricardo magkasamang nakaupo sa isang high-end secluded na restaurant. Ang kanilang mga ulo ay magkalapit, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Sa isang litrato, nakapatong ang kamay ni Ricardo sa kamay ni Angela. Sa ibabaw ng mesa, isang kilos na hindi lang pang business partners, kundi mas personal, mas intimate. These were taken 3 weeks ago, bago ka pa umuwi galing sa business trip mo. Paliwanag ni Samuel. At hindi lang yan. Inilabas ni Samuel ang isa pang set ng mga dokumento. Ito ay mga bank record. Sinundan ko ang pera. Ang bayad na sinasabi ni Angela sa text ay hindi direktang pumasok sa account niya. Dumaan ito sa isang offshore account na nakarehistro sa isang shell company. Pero sa tulong ng ilang contact na trace ko ang kumpanyang yon. Ang nag-iisang may-ari si Ricardo Montesillo. Ito na ang smoking gun. Ang direktang koneksyon ng pera mula kay Ricardo papunta sa sistema ni Angela. Ang mga litrato, ang mga bank record kasama ang mga text message mula sa burner phone, ito ay isang kumpletong pakete ng ebidensya na magdidiin hindi lang kay Angela, kundi pati na rin kay Ricardo. Excellent work, Samuel. Sabi ni Mark maingat na inilagay ang mga ebidensya pabalik sa sobre. May isa pa, sir, sabi ni Samuel. Nalaman ko rin na si Angela, bago kanya makilala, ay nagtrabaho bilang junior architect. Sa kumpanya ni Ricardo Montesillo, umalis siya dyan mga 6 na buwan bago kayo magkakilala. Natigilan si Mark. Ang buong relasyon nila, ang buong pagsasama nila, posible kayang isa itong mahabang plano mula pa sa simula. Posible kayang si Angela ay isang kabayong Trojan na ipinasok ni Ricardo sa kanyang buhay para wasakin siya mula sa loob. Ang ideya ay kasuklam-suklam, ngunit sa puntong ito, hindi na ito imposible. Umuwi si Mark dala ang sobre, ang isip ay puno ng mga bagong tanong at mas matinding galit. Dala niya ang mga piraso ng ebidensya na sisira kay Angela. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Mia at Lourdes sa sahig ng sala, tapos na ang dollhouse. Pinipinturahan nila ng maliliit na brush ang mga pader nito. Si Mia ay tumatawa, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Mark sa bahay na ito. Tumingin si Mia sa kanya at ngumiti. Papa, tingnan mo. Kulay pink ang kwarto paborito ni Mommy. Tinutukoy nito ang kanyang yumaong ina. Napangiti si Mark. Itinago niya ang sobre. Ang laban ay para sa kanila. Para sa alaala ng kanyang unang asawa at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan tinawagan niya si Attorney Morales. Attorney, may hawak na ako. Lahat ng kailangan natin. Handa na tayong mag-file ng motion. Anong motion, Mark? Gusto kong humingi ng temporary restraining order. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay matigas at desidido. Gusto kong ipagbawal ng korte na lumapit si Angela sa anak ko kahit 1 metro. At gusto kong gawin yan. Ngayon na. Ang mga pasilyo ng family court ay malamig at tahimik, isang stark na kaibahan sa nag-aalab na emosyon ng mga taong naglalakad dito. Mahigpit ang hawak ni Mark sa kamay ng kanyang abogado, si Attorney Morales, habang naglalakad sila patungo sa hearing room. Hindi niya dinala si Mia. Ito ay isang laban na kailangan niyang harapin. Para sa kanya, hindi kasama siya. Ang layunin nila sa araw na yon ay simple, ngunit kritikal, makakuha ng temporary restraining order TRO laban kay Angela. Isang legal na pader na magpoprotekta kay Mia mula sa anumang posibleng pagtatangka ni Angela na lumapit. Sa loob ng courtroom na maliit at formal, naghihintay na si Angela kasama ang kanyang abogado, isang matabang lalaki na may mayabang na ngiti na nagngangalang Attorney Sandoval. Si Angela ay muling nagsuot ng kanyang maskara ng biktima, nakasuot ng konserbatibong kulay abo na bestida, ang kanyang buhok
ay nakapusod ng maayos at may hawak siyang rosaryo. Tumingin siya kay Mark nang may mapanumbat na tingin na parabang si Mark ang may kasalanan sa lahat. Umupo sila sa magkabilang panig. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng hindi nasasabing mga salita at poot. All rise, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom, si Judge Remedios Santos, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s, na kilala sa kanyang pagiging istrikto ngunit makatarungan. Nagsimula ang hearing. Unang nagsalita si Attorney Sandoval. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng drama. Your Honor, simula niya, kami po ay naririto ngayon dahil sa isang malupit at walang basehang akusasyon. Ang kliyente ko, si Gianjan Angela Singson, ay isang mapagmahal na inainahan na walang ibang ginawa kundi alagaan ang anak ng kanyang asawa. Ang insidente ng paggupit ng buhok na kanilang pinalalaki ay isa lamang pong paraan ng pagdidisiplina. Isang paraan ng isang ina na nag-aalala sa pagiging rebelde ng isang bata. Nagpatuloy siya ipinipinta ang isang larawan kung saan si Mark ay isang absentee father, palaging wala at abala sa negosyo, habang si Angela ang naiiwang mag-isang humaharap sa pagpapalaki ng isang mahirap na bata. Ang hiling na ito para sa isang TRO, Your Honor, ay isang paraan lamang ni Mr. Singson para ilayo ang bata sa kaisa-isang ina na kanyang nakilala. Pagtatapos ni Attorney Sandoval, kalmado lang na nakinig si Attorney Morales. Nang siya na ang tumayo, ang kanyang paraan ay ibang-iba. Hindi siya madrama. Siya ay methodical at direkta. Your Honor, ang pagdidisiplina na tinutukoy ng kabilang kampo ay hindi lamang isang simpleng gupit. Ito ay isang maras na kilos na isinagawa sa harap ng publiko para ipahiya ang isang 6 na taong gulang na bata. Simula ni Attorney Morales, at ito po ay dulo lamang ng isang mahabang pattern ng pang-aabuso. Isa-isa niyang iprinisinta ang kanilang mga ebidensya. Unang ipinatawag bilang testigo si Aling Pilar. Nanginginig man malinaw na isinalaysay ni Aling Pilar ang kanyang mga nasaksihan, hindi lang ang insidente ng paggupit, kundi pati na rin ang mga pagkakataong nakita niyang sinisigawan at pinarurusahan si Mia sa labas ng bahay. Sunod na iprinisenta ni Atty. Morales ang sinumpaang salaysay ng guro ni Mia na nagdedetalye sa biglaang pagbabago ng ugali ng bata at sa mga pisikal na markang nakita nito. Isinumite rin niya ang paunang ulat mula kay Dr. Reyes na nagsasaad na si Mia ay nagpapakita ng mga sintomas ng trauma. Sa bawat ebidensyang inilalabas ang kumpiyansa sa mukha ni Angela ay unti-unting nababawasan. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nag-object, ngunit karamihan sa mga ito ay ibinabasura ni Judge Santos. Ang lahat ng ito ay circumstantial, Your Honor. Mga salita lamang ng mga taong may galit sa kliyente ko. Sigaw ni Attorney Sandoval. Kung gayon, Your Honor, sabi ni Attorney Morales, hayaan po ninyong magpresenta kami ng ebidensya na hindi lamang salita. Inilabas niya ang mga litrato ng mga pasa sa braso ni Mia. Nanlaki ang mga mata ni Judge Santos habang tinitingnan ang mga ito. Your Honor, iyan po ay mga pasa mula sa pagiging malikot ng bata. Mabilis na sabi ni Attorney Sandoval. At ito naman po, Your Honor. Sabi ni Attorney Morales, hindi pinapansin ang pagsabat ay ang testimonya ng bata mismo na naitala sa isang sesyon kasama ang kanyang psychologist. Pinindot niya ang play sa isang maliit na audio recorder. Ang maliit at nanginginig na boses ni Mia ay pumuno sa silid. Kinukulong niya ko sa storage room. Madilim po. Natatakot po ako. Sa pagrinig ng boses ng kanyang anak, naramdaman ni Mark ang paghigpit ng kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang sarili. Napatayo si Attorney Sandoval. Objection, Your Honor. Ang batang yan ay sinanay ng kanyang ama. He's coaching the witness.
Si Mia ay isang batang mahilig mag-imbento ng kwento. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil si Mark. Tumayo siya nang bigla ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na tunog sa sahig. Huwag na huwag mong pagbibintangan ang anak ko. Ang kanyang boses ay isang kulog sa loob ng tahimik na courtroom. Puno ito ng galit ng isang ama, isang galit na dalisay at hindi mapagkunwari. Wala kang alam sa pinagdaanan niya. Mr. Singson, sit down. Mahigpit na utos ni Judge Santos. Isa pang outburst at ipapalabas kita sa aking korte. Patawad po, Your Honor, sabi ni Mark, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at nakatitig kay Attorney Sandoval. Umupo si Mark, ngunit ang kanyang pagsabog, kahit na labag, sa patakaran, ay nag-iwan ng isang malakas na impresyon. Ang galit na yon ay hindi maaarte. Iyon ay totoo. Mayroon pa ba, Attorney Morales? Tanong ng hukom, ang kanyang tingin ay mas naging seryoso. Isa na lang po, Your Honor, sabi ni Attorney Morales. Dito na niya inilabas ang kanyang alas. Ang pagmamalupit sa bata ay hindi lamang ang motibo. May mas malalim na dahilan. Ang kliyente ko ay natuklasan na si Gengason Singson ay kasabwat ng kanyang mortal na kaaway sa negosyo, si Mr. Ricardo Montesillo, para sirain ang kanyang kumpanya. Inilapag ni Attorney Morales sa mesa ng hukom ang lahat kopya ng mga text message mula sa burner phone, ang mga litrato ni na Angela at Ricardo, at ang mga bank record na nag-uugnay sa dalawa. Sa pagkakita ng mga ebidensya, si Angela ay tuluyang namutla na parang isang multo. Tumingin siya sa kanyang abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Malinaw na hindi niya sinabi sa kanyang abogado ang tungkol dito. Si Attorney Sandoval ay natigilan. Kinuha niya ang mga dokumento at habang binabasa niya ito, ang kanyang kayabangan ay naglaho. Wala siyang masabi. Your Honor, malinaw po ang pattern dito. Pagtatapos ni Attorney Morales. Isang babae na may kakayahang magtaksil sa kanyang asawa para sa pera ay may kakayahan ding manakit ng isang batang walang kalaban-laban. Hindi na po ligtas ang bata sa presensya niya. Hinihiling po namin na ipag-utos ng kagalang-galang na korteng ito ang isang temporary restraining order effective immediately. Umupo si Attorney Morales. Ang courtroom ay nabalot ng katahimikan. Tiningnan ni Judge Santos ang mga ebidensya sa kanyang mesa. Tiningnan niya si Angela na ngayon ay nakayuko na at tiningnan niya si Mark na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Itinuktok ng hukom ang kanyang gavel. Pagkatapos suriin ang mga paunang ebidensyang isinumite. Deklara ni Judge Santos ang kanyang boses ay matatag. Ang korteng ito ay nakakita ng sapat na basehan para maniwala na ang kapakanan ng bata ay nasa panganib. The court hereby grants the petition for a temporary restraining order. Ipinag-uutos kay Ginang Angela Singson na huwag lumapit kay Mia Singson sa distansyang hindi bababa sa 100 metro. Ang paglabag sa utos na ito ay mangangahulugan ng agarang pag-aresto. Hindi. Ang sigaw ni Angela ay pumunit sa formalidad ng korte. Tumayo siya, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nawasak. Hindi ninyo pwedeng gawin to sa akin kasi nungalingan lahat yan. Mark, demonyo ka. Order in the court, sigaw ng hukom. 2 court sheriff ang mabilis na lumapit kay Angela. Nagpumiglas siya, sinusubukang lapitan si Mark. Pagsisisihan mo to. Hindi pa tayo tapos, hindi pa. Habang inilalabas ng mga sheriff si Angela, mula sa courtroom ang kanyang mga sigaw, ay unti-unting humina. Tumayo si Mark, nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay. Tinapik ni Attorney Morales ang kanyang balikat. This is a big win, Mark. Pero simula pa lang to. Tumango si Mark. Alam niya, ang tunay na digmaan ay hindi pa nagsisimula. Ngunit sa araw na yon, nanalo sila sa unang laban. Nakakuha sila ng isang pader, isang legal na pader, para protektahan ang kanyang munting prinsesa. At para sa kanya iyon
Ang pinakamahalaga sa lahat, ang araw ng final hearing para sa annulment at permanent custody ay dumating. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na halos mahahawakan mo. Sa labas ng korte, may ilang miyembro ng media ang nag-aabang isang testamento sa kung gaano nakalaki ang eskandalong nilikha ng kaso. Naglakad si Mark papasok ng gusali kasama si Atty. Morales at ang kanyang ina, si Lourdes. Mas matatag na siya ngayon kumpara sa unang hearing. Ang mga nagdaang buwan ay nagpatigas sa kanya, ngunit hindi nito pinatay ang apoy sa kanyang mga mata, ang apoy ng isang amang lumalaban para sa kanyang anak. Hindi niya isinama si Mia. Sa payo ni Dr. Reyes, ipinasiya nilang protektahan ang bata mula sa karagdagang trauma ng isang cross-examination. Ngunit sa loob ng kanyang itim na briefcase dala ni Mark, ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng lakas, si Brownie, ang lumang teddy bear. Ito ay isang paalala kung para kanino ang laban na ito. Sa loob ng courtroom si Angela at ang kanyang legal team ay naroon na. Iba na ang kanyang itsura. Wala na ang nagpapaawang ayos. Ang suot niya ay isang matapang na pulang bestida at ang kanyang mukha ay may matigas na determinasyon. Kung dati ay umaarte siyang tupa, ngayon ay handa na siyang maging lobo. Si Ricardo Montesillo ay nakaupo sa likuran, isang tahimik ngunit makapangyarihang presensya na nagpapakita ng kanyang buong suporta. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang parada ng mga testigo at pagprepresenta ng ebidensya. Muling isinalaysay ni Aling Pilar at ng guro ni Mia ang kanilang mga nasaksihan. Ang mga sinumpaang salaysay at report ay muling binasa. Ngunit ngayon, mas handa si Attorney Sandoval. Sinubukan niyang wasakin ang kredibilidad ng bawat testigo. Aling Pilar, hindi po ba't matagal na kayong may alitan kay Gingita Singson tungkol sa bakod ninyo? Miss Charlene, bilang isang bagong guro, paano ninyo nasisiguro na hindi lamang ito isang yugto ng pagre-rebelde ng bata? Ngunit matatag ang mga testigo ni Mark. Hindi sila natinag. Ang pinakamatinding bahagi ay nang ipatawag si Dr. Reyes sa witness stand. Dahil sa utos ng korte, pinayagan siyang magbigay ng kanyang professional opinion. Based on my sessions with the child, sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang boses ay kalmado at professional. Mia exhibits classic symptoms of post-traumatic stress disorder. Her anxieties, her nightmares, her initial inability to speak about her experiences, they all point to a sustained period of emotional and psychological abuse by a primary caregiver. At sino ang primary caregiver na yon, Doktor? Tanong ni Atty. Morales. Sa kanyang mga salaysay, palagi niyang tinutukoy ang kanyang tita Angela. Pagkatapos si Mark naman ang umupo sa stand. Detalyado niyang isinalaysay ang lahat mula sa kanyang pagkabulag hanggang sa kanyang pagkamulat. Hindi niya itinago ang kanyang mga pagkukulang. Inaamin ko, Your Honor, nagpabaya ako. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nagtiwala ako sa maling tao at ang anak ko ang nagbayad para sa pagkakamaling iyon. Ang hinihiling ko lang ngayon ay ang pagkakataong itama ang lahat. Nang si Attorney Sandoval na ang mag-cross-examine, naging brutal ito. Mr. Singson, hindi po ba't mas madalas ninyong kasama ang inyong briefcase kaysa sa inyong anak? Hindi po ba't mas mahalaga sa inyo ang stock market kaysa sa kalagayan ng bata sa inyong sariling bahay? Bawat tanong ay isang patalim, ngunit sinagot ito ni Mark ng may dignidad. Opo, nagkamali ako. Pero ang isang pagkakamali ay hindi batayan para habang buhay kong pabayaan ang aking anak. Natuto na po ako. At dumating ang pinakahihintay na sandali. Si Ricardo Montesillo ay ipinatawag bilang testigo ng panig ni Mark. Isang hakbang na ikinagulat ng lahat, pati na ni Ricardo mismo. Mr. Montesillo, simula ni Atty. Morales, may relasyon po ba kayo bukod sa pagiging magkaibigan kay Gingerbang Angela Singson? Wala. Magkaibigan lang kami.
Matigas na sagot ni Ricardo. Kung gayon, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit may isang shell company na nakapangalan sa inyo ang regular na naglilipat ng malalaking halaga sa isang offshore account na ang tanging may access ay si Giang Singson? Natigilan si Ricardo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi po ba't ang perang ito ay kabayaran para sa mga sikreto ng kumpanya ni Mr. Singson na ibinibigay niya sa inyo? Isang plano para pabagsakin ang inyong kompetensya. Objection speculation. Sigaw ni Attorney Sandoval. Sustained. Attorney Morales, stick to the facts, sabi ni Judge Santos. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang pag-aalangan at pagkakabuhol-buhol ni Ricardo sa kanyang mga sagot ay sapat na. Ang kanyang mga kasinungalingan ay halatang halata. Sa huli, si Angela ang umupo sa stand. Buong tapang niyang itinanggi ang lahat. Ang mga pasa ay gawa-gawa. Ang mga testimonya ay kasinungalingan. Ang pera ay pautang mula sa isang kaibigan. Siya ang biktima. Ngunit ang kanyang mga depensa ay unti-unting gumuho sa ilalim ng matatalas na tanong ni Attorney Morales. Nang ipakita sa kanya ang mga litrato nila ni Ricardo, sinabi niyang ito ay isang business meeting. Isang business meeting kung saan kayo ay magkahawak kamay. Tanong ni Attorney Morales. Ang korte ay nag-recess para sa desisyon ng hukom. Ang isang oras ng paghihintay ay parang isang buong buhay. Si Mark ay palakad-lakad sa pasilyo, ang kanyang puso ay kumakabog. Niyakap siya ng kanyang ina. Magtiwala ka, anak. Nang bumalik na sila sa loob, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa kanina. Umupo si Judge Santos, ang kanyang muka ay seryoso at hindi mabasa. Hinawakan niya ang isang makapal na folder. Pagkatapos dinggin ang lahat ng panig at suriin ang lahat ng ebidensya. Simula niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang korteng ito ay handa ng magbigay ng hatol. Huminga ng malalim si Mark. Sa usapin ng annulment, ipinapawalang bisa ng korte ang kasal ni Mark Singson at Angela Singson based sa psychological incapacity sa panig ng respondent. Tumango si Mark. Ito ay inaasahan na. Sa usapin ng mga ari-arian, dahil sa napatunayang pagtataksil at economic abuse, sa pamamagitan ng corporate espionage, ang lahat ng karapatan ni Gang Singson sa conjugal properties ay inaalis. Napasinghap si Angela. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang pinakamahalagang bahagi. At sa usapin ng kustodiya, pagpapatuloy ng hukom base sa napakaraming ebidensya ng physical at psychological abuse at sa tahasang paglalagay sa kapakanan ng bata sa panganib. Tumingin si Judge Santos ng diretso kay Mark. Ang nag-iisa at permanenteng kustodya kay Mia Singson ay ibinibigay sa kanyang ama, si Mr. Mark Singson. Isang tunog ng tagumpay ang halos kumawala sa mga labi ni Mark, ngunit pinigilan niya ito. Sa halip, isang malaking bigat ang tila nawala sa kanyang mga balikat. Napapikit siya, nagpapasalamat. At bilang panghuli, dagdag ng hukom ang kanyang boses ay naging mas matigas. Ang korteng ito ay nag-uutos sa prosecutor's office na buksan ang isang hiwalay na criminal investigation laban kina Ginong Angela Singson at Mr. Ricardo Montecillo para sa krimen ng corporate espionage. Ang mga transcript ng hearing na ito ay ipapadala bilang paunang ebidensya. Sa puntong yun, gumuho ang mundo ni Angela. Hindi sigaw niya tumatayo. Hindi ito makatarungan. Binayaran kayo. Binayaran kayong lahat ni Mark. Ang mga kamera ng media sa labas ay nag-flash na musungo. Nang sunod-sunod ng ilabas, si Angela ng kanyang mga abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Si Ricardo ay mabilis na umalis, tinatakpan ng kanyang mukha. Nananatiling nakaupo si Mark sa loob, hinahayaan na lumubog ang lahat. Tapos na. Nanalo sila. Lumapit si Lourdes at niyakap ang anak. Sabi ko sa iyo, anak, ang tama, ang laging mananaig. Tumayo si Mark.
Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang briefcase, binuksan niya ito at kinuha si Brownie. Mahigpit niya itong hinawakan. Oras na para umuwi. Oras na para ibalita sa kanyang anak na ligtas na siya. Habang buhay, lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa. Si Angela at Ricardo ay kapwa na haharap sa mabibigat na kasong kriminal. Ang Singson Construction sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Mark at Leo ay hindi lamang nakabangon, kundi mas lalo pang lumakas nakuha ang B Project at ang tiwala ng industriya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa mga boardroom o sa mga pahayagan. Ito ay nangyari sa loob ng isang tahimik na bahay sa isang tahimik na subdivision. Isang Sabado ng umaga, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintana ng bahay ng mga Singson. Ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal ang bumabalot sa hangin. Sa hardin abala si Mark at Mia. Ang lugar kung saan dating pinutol ang buhok ni Mia ay ngayon tinatamnan nila ng isang bagong halaman, isang maliit na puno ng rosas na may mga usbong na kulay rosas. Dahan-dahan lang sa pagdilig anak, baka malunod yung mga ugat, paalala ni Mark na kangiti. Okay po papa, sagot ni Mia. Ang kanyang buhok ay medyo humaba, na nakatali sa dalawang ponytail na nagpapakita ng kanyang masayang mukha. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng liwanag ng isang batang malaya. Pagkatapos nilang magdilig na upo sila sa isang duyan na bagong kabit ni Mark sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Papa? Tawag ni Mia, isinandal ang ulo sa braso ng ama. Kapag lumaki na po yung mga rosas, pwede po ba tayong magbigay kay Mommy? Tumingin si Mark sa langit. Alam niyang ang tinutukoy ni Mia ay ang kanyang yumaong ina. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Oo naman anak, siguradong matutuwa siya. Ang bahay na dati malamig at malungkot na parang isang museo ay ngayon puno na ng buhay. Ang mga pader ay may mga bagong pinta at sa bawat sulok ay may mga bakas ng kanilang bagong buhay mga drawing ni Mia na nakadisplay sa ref, ang halos tapos ng dollhouse na sentro ng kanilang sala at mga litrato, mga bagong litrato nilang dalawa at mga lumang litrato ni Mark ni Mia at ng kanyang unang asawa. Si Lourdes ay palaging dumadalaw dala-dala ang kanyang mga lutong pagkain at walang katapusang mga kwento. Ang bahay ay naging isang tunay na tahanan. Mamayang hapon, habang naglalaro si Mia sa kanyang kwarto, pumasok si Mark. Nakita niya ang anak na kausap ang kanyang mga manika sa loob ng dollhouse. Si Brownie ay nakaupo sa tabi nito tila isang matapat na tagabantay. Sinong kausap mo dyan? Tanong ni Mark. Ngumiti si Mia. Sila po. Sabi po ni Barbie magbe-bake daw po sila ng cake. Naupo si Mark sa sahig sa tabi ng anak. Pinanood niya itong maglaro. Ang simpleng eksenang ito, ang kapayapaan ng normalidad, ay isang bagay na dati inaakala niyang hindi na niya muling mararanasan. May inabot si Mia kay Mark, isang piraso ng papel na tinupi. Para sa'yo po, Papa, sabi nito. Binuksan ni Mark ang papel. Isa itong drawing. Sa drawing may isang malaking-malaking tao na nakangiti. At sa tabi nito may isang maliit na batang babae, nakahawak sa kamay ng malaking tao. Pareho silang nakangiti sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Sa itaas, may nakasulat sa pambatang sulat kamay, Mahal kita, Papa. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Mark. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng laban lahat ay sulit para sa sandaling ito. Hindi niya napigilan ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Niyakap niya si Mia ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, anak. Sobra. Niyakap din siya pabalik ni Mia ang maliliit nitong mga braso
ay mahigpit na pumulupot sa kanyang leeg. Nang gabing iyon bago matulog si Mia, may kinuha ito mula sa kanyang maliit na aparador. Isang maliit at makulay na kahon. Inabot niya ito kay Mark. "Papa, para po sa inyo ulit," sabi nito medyo nahihiya. Nagtatakang binuksan ni Mark ang kahon. Sa loob nakita niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya ang lumang Rolex na bigay pa sa kanya ng kanyang ama. Isang araw sa gitna ng kaguluhan, hindi niya ito mahanap at inakala niyang nawala na. "Saan mo to nahanap, anak?" tanong ni Mark. "Nakatago po sa ilalim ng kama ni Tita Angela dati," paliwanag ni Mia. "Kinuha niya po sa drawer ninyo. Sabi niya po itatapon niya daw kasi luma na. Pero kinuha ko po noong hindi siya nakatingin. Tinago ko po para sa inyo." Napatingin si Mark sa relo pagkatapos ay sa kanyang anak. Isa na namang sikreto, isang maliit na kabayanihan na ginawa ng kanyang munting anak sa gitna ng kadiliman para protektahan ang isang bagay na mahalaga para sa kanya. Ang relong ito ay hindi lang isang mamahaling bagay. Ito ang simbolo ng pamana ng kanyang ama at iniligtas ito ni Mia. Dahan-dahang isinuot ni Mark ang relo sa kanyang pulsuhan. "Salamat, anak. Salamat sa pag-aalaga mo dito. Napakahalaga nito sa akin." Ngumiti si Mia, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Inayos ni Mark ang kumot ni Mia at hinalikan ito sa noo. "Matulog ka na, prinsesa." Bago isara ang ilaw, lumingon si Mia. "Papa." Hindi na po ako natatakot sa dilim." Ang mga salitang iyon ang pinakamagandang musikang narinig ni Mark sa buong buhay niya. Ngumiti siya. "Alam ko, anak, dahil ikaw na mismo ang ilaw." Isinara niya ang pinto, iniwang bahagyang nakaawang para may pumasok na liwanag mula sa pasilyo. Sumandal siya sa pader sa labas ng kwarto, huminga ng malalim at pinakinggan ang tahimik at payapang paghinga ng kanyang anak. Bumaba siya sa kanyang home office. Sa ibabaw ng kanyang mesa may isang sobre mula kay Atty. Morales. Binuksan niya ito. Sa loob naroon, ang final annulment decree. Opisyal na. Tapos na ang lahat. Malaya na sila. Tumanaw siya sa bintana. Pinagmamasdan ang tahimik na gabi. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkapanalo sa korte o ang pagbangon ng kanyang kumpanya. Ang tunay na tagumpay ay ang marinig muli ang tawa ng kanyang anak, ang makita ang tiwala sa mga mata nito, at ang malaman na sa wakas nabigyan niya ito ng isang tahanang ligtas at puno ng pagmamahal. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, mga pilat na magsisilbing paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit hindi na nila ito hinayaang tukuyin ang kanilang kinabukasan. Ang mga pilat na yon ay naging simbolo ng kanilang katatagan. Kinuha ni Mark ang isang picture frame mula sa kanyang mesa. Ito ang litrato ng kanyang yumaong asawa, nakangiti. "Nagawa namin, mahal." Bulong niya sa litrato. "Ligtas na siya at sisiguraduhin kong lalaki siyang masaya." Sa itaas sa kanyang kwarto, natutulog si Mia, yakap-yakap si Brownie. Sa kanyang panaginip, hindi na siya tumatakbo sa isang madilim na pasilyo. Sa halip, nasa isang malawak siyang hardin puno ng mga rosas at kasama niyang naglalaro ang isang amang hinding-hindi na siya iiwan. Ang gabi ay lumalim at sa loob ng bahay na dating pinaghaharian ng takot at kasinungalingan, isang bagong umaga, ang tahimik na naghihintay, isang umagang puno ng pag-asa, pagpapatawad sa sarili, at walang katapusang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Ang digmaan ay tapos na. Ang paghilom ay nagsimula na.